Tayo po'y magsisimula na sa ating gawain. Maaari po ang lahat ay tumayo at buksan po natin ang ating mga Biblia sa Titus 2:11 hanggang 15. Titus 2:11 to 15, sabi po rito 11, sapagkat nahayag na ang kagandang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ng makamundong pamumuhay at damdaming makalaman at mamuhay tayo sa daigdig na ito nang may pagpipigil sa sarili, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. 13. Habang hinihintay natin ang pinagpalang araw ng ating inaasahan, ito ang araw na mahayag ang kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. 14, na naghandog ng kanyang sarili upang palayain tayo sa lahat ng kasamaan at linisin tayo upang maging kanyang sariling bayan na masigasig sa paggawa ng mabuti. Last verse, ipahayag mo ang lahat ng ito at gamitin mo ang iyong buong kapangyarihan sa pagpapalakas ng loob at pagsaway sa iyong mga taga-pakinig. Huwag mong hayaang hamakin kaninuman. Papuri sa Panginoon. Amen. Salamat po, O Diyos. Hallelujah. Sa mapagpalang araw, ang araw ng linggong ito, na kung saan, O Diyos, ay patuloy kami nagpasalamat, Panginoon, sapagkat pagmulat pa lamang na aming mata, Panginoon, ang dakilang katapatan mo, O Diyos, ang patuloy na namin naranasan, at lalong-lalo na, O Diyos, ang kasaganaan ng biyaya mo sa aming buhay, Panginoon. Salamat muli, O Diyos, sapagkat tunay na kami tinawag mo, maging isang bayan mo, Panginoon, O Diyos, at tupa ng iyong pastulan, Panginoon. Sapagkat ikaw ang tunay na aming pastor, Panginoon o Diyos, nakatulad sa Psalm chapter 23, verse 1, na ikaw ang aming pastor, Panginoon, at wala na kaming kapangailangan pa, Panginoon. Sapat-sapat, Panginoon o Diyos, ang iyong pinagkakaloob sa amin, sapagkat ikaw ang Diyos ng gumagawa ng kahangahangang bagay sa aming buhay. Alam po namin o Diyos, sa araw na ito ay muli namin mararanasan ang kagandahan, Panginoon o Diyos, ng iyong kabanalan, at muli kang gagawa, Panginoon o Diyos, ng mga gandang bagay sa aming buhay, Panginoon o Diyos, sa araw na ito. Salamat muli, O Diyos, sa iyong salita na aming muli pong mapapakinggan. Hallelujah! Tunay na iyong salita, O Diyos, ay hindi babalik ng walang bunga, Panginoon o Diyos, sapagkat ang iyong salita ay Espiritu at buhay. At salamat din sa tagapagsalita mo, Panginoon, sa umagang ito. Tunay na sa isang sisidlang pagpapala sa bawat isa sa amin, Panginoon, at ang kapangyarihan ng banal na Espiritu at ang karunungan na galing sa iyo, Diyos, ay sumanggana nawa, Panginoon, sa kanya, Panginoon. Salamat po. Samahan mo ang aming mga kapatid, Panginoon o Diyos, at pag-iingat mo upang sa umagang ito, sama-sama kami, Panginoon o Diyos, magpuri, magbigay ng kataas-taasang pasasalamat, Panginoon o Diyos, sapagkat dapat ka namang pasalamatan, sapagkat ikaw ang Jesus noon, ngayon, at magpakailanman. At mula sa dakong ito, O Diyos, ang lahat ng mga kapanood at makakapakinig, ang kasaganaan ng biyaya ng kaligtasan ay sumagana nawa sa pangalan ni Jesus. Ito po aking dalang pasalamat. Amen. Hallelujah. Patuloy po nating palakpakan ng ating Diyos na buhay. Hallelujah. Patuloy natin siyang purihin, sambahin. Hallelujah. Sabi nga po sa awit 28, verse 7, ang Panginoon ay aking kalakasan at aking kalasag. Ang aking puso ay tumiwala sa Kanya at ako'y nasaklolohan. Kaya't ang aking puso ay nagagalak na mainam at aking pupurihin siya ng aking awit. Amen! Hallelujah! Kung kaya't patuloy po nating palakpakan ng ating Diyos na buhay sapagkat sa Kanyang presensya ay umuulan ng pagpapala, kagalakan at kalakasan. Hallelujah! Papuri sa iyo, Panginoon. Hallelujah!
Ay aming pinupuri, O Diyos. Ikaw ang aming sandigan. Hallelujah. Patuloy nga na ikaw ay tapat, O Diyos, at hindi nagbabago kailanman. Kung kaya't nararapat ka sa lahat ng papuri at ng pagsambahan. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo, ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsapat. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsapat. Itataas ang ngalan mo, Ama. Hallelujah.
nagbabago, Panginoon. Hallelujah. Kung kaya't ang lahat ng pagpuri, pagsamba ay sa iyo lamang, Panginoon. Hallelujah. Nararapat ka, O Diyos. Hallelujah. Purihin ka. Hallelujah. Dakilain ka magpakailanman. Hallelujah. Nararapat ka, Panginoon, sa lahat ng papuri. Hallelujah. Luwalhati at pagsamba. Hallelujah. Tunay nga na itataas namin ang iyong pangalan, O Diyos. Hallelujah. Sapagkat wala kang katulad, O Diyos. Hallelujah. Ikaw ang aming Diyos na buhay. Hallelujah. Ikaw ang noon, ngayon, at magpakailanman na hindi nagbabago, Panginoon. Hallelujah. Tunay nga na ang iyong katapatan, ang iyong kabutihan ay nananatili, O Diyos. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Sinasamba ka namin, Panginoon. Hallelujah. Sa Espiritu at sa katotohanan, O Diyos. Hallelujah. Puro sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Tunay nga ika'y dakila, Panginoon. Hallelujah. Pinupuri ka namin. Hallelujah. No one like you, Lord, worthy of our praise. There's no one like you, Lord, worthy of our worship. You alone are worthy. Beside you, there is no other God. There's no other Savior. There's no other Lord. There's no other God. That's why we worship you. Even Lord, this day, we worship you in spirit and in truth. You have called your people, Lord, to worship you in spirit and truth. And Lord, we do this, Lord God, because you have commanded us, Lord Jesus, to worship you. Hallelujah. Your people, Lord, your church, Lord, will worship you. Hallelujah. Church, let's just worship the Lord. Let's just raise our hands to the Lord. Hallelujah. Whatever things you want to say to the Lord, just worship Him. Hallelujah. In spirit and in truth. Hallelujah. We worship, we worship you alone are to be worshipped. You alone, Lord Jesus,
be worshipped and to be adored. Worship you, oh, we worship you, Lord, in spirit and in truth. We, your people, redeemed by your blood, has the right to worship you, Lord. Bless your name. Hallelujah. We confess your name, Lord God. Worshiping you, Lord God, because you said, Lord God, 2 or 3 gather in your name. You are in their midst, Lord. Hallelujah. As we worship you. Hallelujah. The highest praise we could render. Hallelujah, Lord, we give up praise to you, Lord God. We give, Lord God, hallelujah, the highest praise. That's why we sing hallelujah to your name. To you, Lord, alone. To you, Lord, hallelujah. There is no one worthy but you. Hallelujah. To you, Jesus. Hallelujah, man. Spirit, Lord God, worship you. Hallelujah. Lord, we the gift, Lord God, and worship. Hallelujah. 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 Oh, we worship you, Lord. Glorify your name. Hallelujah. Hallelujah. We open our mouth, Lord God, blessing you.
you are worthy to receive glory and honor and power and majesty, Lord God. That's why we are here, Lord God, giving our praise and worship to you, Lord God. You alone are worthy, Lord Jesus, of all these things, Lord God, what you are doing and you will be doing, Lord God, in our lives, Lord God. We don't know tomorrow, Lord, but we know who holds tomorrow, and it is you, Lord God, who holds tomorrow, Lord God. Our future is in your hand, Lord. That's why we just give you praise and glory and honor. In the mighty name of Jesus, amen and amen. Lord, you alone are worthy. You alone. Amen and amen and amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sige po, palakpakan natin ng malakas si Lord. He's worthy. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Lord God, come our hearts, Lord God. Hallelujah. Our spirit, Lord God. We worship you. We bless your name, Lord. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. We make a joyful noise, the Lord, unto your name, because your name is abominable name, Lord. Your name, hallelujah, is worthy, Lord God, to receive all glory, the highest praise. Hallelujah. 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 Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Tunay nga po na napakasarap umawit at magpuri sa ating Diyos na buhay. Amen. Kaya kung ngayon naman po tayo po ay magbatian with the love of the Lord. Hallelujah. Singing glory, hallelujah, with the song that we sing, giving glory to His name, with the joy that we have, that is something in our heart, it's the joy that comes from God. Jesus is the joy of our Lord. Jesus understands me. Oh, what a joy! Love can take His joy away. Jesus gave His joy to me. I will sing His promises. What a joy of the Lord! It's my joy. What a joy of the Lord! It's my Yes. Hallelujah. For He's coming soon. We don't know the hour, but He is coming because that His word. Hindi po yan mawawala. Bilang Christian po, that's the biblical promise of the Lord that we have to adhere. Amen. So as we continue with our theme, preparing for Christ's return, hallelujah, it says in Titus chapter 2, 11 to 15,
Titus 2, 11 to 15, it says, brothers and sisters, preparing for Christ's return, shall we all stand again and let's read this one? Titus 2, 11 to 15. For the grace of God that brings salvation has appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worthless, we should live soberly, righteously, and godly in the present age. 13. Looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. 14. Who gave himself for us, that he might redeem us from every lawless deed and purify for himself his own special people, zealous for good works. 15. Speak the saints, exhort and rebuke with all authority. Let no one despise you. Father, we just thank you once again for your Son, Jesus, our Lord and Savior. Thank you, Lord God, that as we continue adhering your word about preparing, Lord, ourselves. We don't know the hour, the time, or the year that will come. But, Lord, we, as your people, are preparing for your coming. Thank you, Lord Jesus, that it is in your word, embedded, Lord God, that we have to prepare for your coming. This is our blessed hope. And we give you praise and glory today, Lord. In Jesus' name, amen. Amen. Hallelujah. Sige po. So, preparing believers for Christ's return. Okay? So, sapagat hinahanda tayo ng Panginoon, ang mga tao po sa labas, hindi nila lang to. Kaya, sige-sige lang ang buhay, not knowing that one of these days Jesus will come. Okay? Our topic today is focused on Titus 2, 13 to 14, that says, looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. You see, our Savior, Jesus Christ, is the same, the great God. Siya po ay Diyos. Amen? We have to believe that word because it says, our great God and Savior, Jesus Christ. It talks about Jesus Christ himself. Even the next verse, it says, who gave himself for us? Sino ba nagbigay ng buhay niya sa atin? Si Lord. Kaya siya po ang ating Diyos at Savior, that He might redeem us from every lawless deed, sa mga hindi tama na mga ginagawa ng tao, and purify for Himself His own special people. We are special people, zealous for good works. Amen? Because God commanded us to do so. So indeed, we are God's special people, brothers and sisters. Pinili ka ng Panginoon. Kala po natin tayo ay bubuhay sa mundong ito na hindi natin alam kung ano ang future, kung ano po ang plano ng Diyos, but it is already revealed in the Scripture, in the Bible, what He has planned for us. So it says here, we are God's special people whom He called out of darkness. Doon sa kadiliman na ginagalawan natin dati, into His marvelous light while awaiting for Christ's return. Habang tayo naghintay sa pagbalik ng Panginoon, tayo pa ay lumalakad sa liwanag. Okay? Sapagat tayo po ay special people of God. Dapat alam ba natin na tayo po ay tunay na special? Pinili tayo kasi ng Panginoon eh. Sa 1 Peter chapter 2 verse 9, it says, but you are a chosen generation. Pinili ka sa henerasyon na ito, a royal priesthood, a holy nation, His own special people, that you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Hallelujah. While awaiting for Christ's return, first, we have to walk in the light. Amen? Habang tayo naghintay sa pagbabalik ng Panginoon, ay kailangang lumakad tayo sa liwanag. We have to continuously walk in the light as He is in the light. 1 John chapter 1 verse 7, that's why we are being
continuously sanctified by God. Because it says, 1 John 1:7, but if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship one with another. Tayo mga Kristiyano ay may fellowship. Kaya every Sunday, if possible, every meeting we have, we do our fellowship. And it says, with one another. Why? Because the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin. Amen. Kung may nagawa ka ng mali, nagagawa ka dahil sa mga kahinaan mo sa buhay, sa katawan mo. But when you are coming to fellowship one with another, you are being cleansed by the blood of Jesus Christ. That's the essence of why we are coming to fellowship one with another. There is God's purpose for us, brothers and sisters, that we should be cleansed, we should be, washed by the precious blood of Jesus. That's why every time we go out from the church, we are feeling cleansed. We are making, we are righteous actually before His sight. And we are being washed by His precious blood. That's why you feel excited. Wow, it's a feeling that nothing can explain in this world. Indeed, God is light, and in Him there is no darkness at all. Walang kadiliman po sa Diyos. Pag tayo po ay sumunod sa Diyos na Siya pong liwanag, ang sabi po sa 1 John chapter 1 verse 5, 1 John chapter 1 verse 5, this is the message which we have heard from Him and declared to you. Sabi ni Juan na apostol ng Panginoon, that God is light and in Him is no darkness at all. Kung nais natin lumakad sa liwanag, para hindi tayo mahulog, hindi tayo makabangga, hindi tayo magkasala, ay lumakad tayo sa liwanag sapagkat ang Diyos po ay siyang liwanag. It's because we are all forgiven. Dahil po tayo ay pinatawad, tayo ay nilinis ng Panginoon and redeemed. Niligtas tayo by the precious blood of Jesus. That's why we emphasize that without the blood of Jesus, there is no remission of sin. Ang mga tao, akala nila, righteous sila pag pupunta lang sa simbahan. No, you have to believe Jesus Christ, that His blood was poured out on the cross. Ephesians chapter 1 verse 7, it says, in Him we have redemption through His blood. Mayroon tayong kaligtasan sa pamagitan ng Kanyang banal na dugo, the forgiveness of sin. You want to be forgiven from your sins? You come to Jesus according to the riches of His grace. Dahil sa Kanyang biyaya, mayamang biyaya sa ating mga kapatid. Hallelujah. And also Colossians chapter 1 verse 14, the same thing it says here, in whom we have redemption through His blood. Tayo ay mayroong kaligtasan sa pamagitan ng Kanyang banal na dugo. And forgiveness of sin, kapatawaran ng kasalanan. People wanting to be forgiven by their sins because of many things maybe they have done, but nothing could do that, brothers and sisters, unless we come and receive Jesus Christ as our Lord, because He poured at the cross His precious blood. Kaya po, alam po natin na namatay si Lord, pero ang dugo niya po, yun po ang buhay natin. Yun po ang naghugas sa atin, sa ating mga kasalanan, the forgiveness of sin. We have this forgiveness because of His grace bestowed on us, na binigay po sa atin sa pamagitan ng panampalataya lamang. Nung nanalig ka sa Panginoon, mga kapatid, tayo ay hinugasan ka, pinatawad na ang iyong kasalanan. Kaya there was a preaching, there was a message that I shared to you, that we are 100% perfect in the sight of God. Amen? Not 99, 100% that we are forgiven. That's why when you believe Jesus Christ, brothers and sisters, you are holy. You are purified. You are cleansed. Amen? Hallelujah. As Romans 3:24-25 says, brothers and sisters, Romans 3:24-25. Hallelujah. Romans 3:24 and 25. Being justified freely by His grace. Ang pinawalang sala, justified ay pinawalang sala. Bagamat mga makasalanan tayo, pero pinawalang sala tayo ng Panginoon. Amen? Kaya ibig sabihin, pag pinawalang sala ka na, wala ka ng sala.
Amen? At by His grace, because of His grace, biyaya ng Diyos sa atin, whom God set forth as a propitiation by His blood. Ito po ay dahil sa kanyang banal na dugo through faith, sa pamagitan ng panampalataya, pananalig natin sa Panginoon to demonstrate His righteousness. It is God's righteousness. It is not our own righteousness. Magpakabanal na ako, hindi ko magagawin mga bagay nito. No, brothers and sisters, God ordained it. God has given us and bestowed on us His grace. By the blood of the Lamb, we are righteous. Because in His forbearance, God has passed over the sins that we were previously committed. Lahat ng kasalanan, anuman po yun, kung maliit ka, hanggang tumanggap ka kay Jesus, ay pinatawad na ang iyong kasalanan. Amen! You are forgiven. We are forgiven. Why? That's the reason why Jesus died on the cross. You see, we are thinking, what's the reason why Jesus died on the cross? It's all to forgive us. It's all to cleanse us because His precious blood. That's why we call it precious blood. There's no other blood. Maybe our blood, animals' blood are not precious. That's why in the Old Testament, they are offering blood of animals. But it could not totally cleanse them. It is once a year the high priest should come, enter into the Holy of Holies. And when they offer the blood of the lamb, they are covered. They are just covered. And another year will come, you have to offer another animal. Okay? Even dove, even if you are poor, then maybe goat or other animals. But it is just covered by the blood of the Lamb. But Jesus, amen, once and for all died so that our sin will be covered, not only covered, but cleansed totally, washed. That's why you don't have sin anymore. Amen? Amen. Because you are forgiven. Since our life now is in Jesus, He Himself said in John 8:12, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness anymore, but have the light of life. Hallelujah. I am the light of the world. Jesus said, and he who follows me, we are His followers, are not anymore walking in darkness, but have the light of life. Because the Word of God is also light. Amen? Every time we read the Scripture, maybe before we leave, before we work, we read the Scripture, and we are being enlightened by the Word of God. Hallelujah. Amen. So furthermore, Jesus said in Matthew 5:14-16 that we are the light of the world. Amen. Okay. A city that is set on a hill cannot be hidden. Hindi po matatago yung isang ilaw. At tayo po yon, nor do they light a lamp and put it under a basket. Hindi po natin pinapailawan ang liwanag, ang light, upang itago lamang sa ilalim. But on a lampstand, kaya mayroong lampstand, and it gives light to all who are in the house. Nakikita nila kung ano tayong klaseng tao, ano tayong klaseng Kristiyano, and that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Ang haya natin ang ating buhay po nito, ilaw, ang nakikita nila po sa buhay natin ay mag-glorify si Lord sa atin. That while awaiting for Christ's return, habang tayo po ay naghintay sa pagbabalik ng Panginoon, we had to let our light, which is our new life, yung bagong buhay, tinanggap mo si Jesus, ang sabi po ng Biblia, tayo may bagong buhay. Amen? If any man be in Christ is a new creation. We have to continue walking in the light. Patuloy tayo na lumakad sa liwanag na ito. Amen? And secondly, while waiting for Christ's return, we have to continuously walk by faith. So, tayo pa ay lumalakad sa liwanag dahil ang Panginoon ang nagbigay sa atin ng bagong buhay na ito. At
Pangalawa, we have to continuously walk by faith. Maraming mga tao tumanggap kay Lord, pero hindi sila nagpapatuloy. Ang sabi nga ng Panginoon, ang magpapatuloy hanggang wakas, siyang maliligtas. Tumanggap ka nga kay Lord, pero huminto ka naman. O taon na, hindi ka na bumalik sa Panginoon. Ha? Sabi ni Lord, he that continues to the end will be saved. And we have to walk by faith, not by sight. Hindi sa paningin mo, hindi sa nakikita mo. Kasi maliligaw ka. Pag tinitignan mo lang yung nakikita ng naked eye mo, ay, ito, maganda ito. Oh, ito, masarap ito. Ito, mga bagay sa mundo. Kapatid, we are not walking by sight, but walking by faith. 2 Corinthians 5:7. 2 Corinthians 5:7, it says, we walk by faith. Amen? So we can only walk by faith when we know the Word of God, when we read the Word of God and walk on it. Whatever it is written in the Scripture, walk on it, not by sight. Hindi yung nakikita mo lamang, mga kapatid. Amen? Also Ephesians chapter 2, verses 8 to 9, that we are saved by the grace of God, and it's only through faith. Sabi po doon, verse 8, for by grace you have been saved through faith. Dahil nagtiwala ka, ang faith na ito po ay trusting. Nagtitiwala ka sa salita ng Panginoon. You don't reject the Word of God. Whatever things the Word God said in His Word, you believe it. That is faith. That is trust. Because faith is a substance of things hoped for. The evidence, things that we have not seen. Kahit hindi mo nakikita, but it is written in the Scripture, just believe it because it is true faith and that not of yourself. Amen? Maraming mga tao nagtitiwala sa sarili nila. Yes, hindi natin pabayaan at hindi sabihin po na hindi tayo magtiwala sa ating sarili. But regarding our salvation, regarding our walk with God, we have to walk by faith, not by sight, not of ourselves. It is the gift of God. Regalo ng Diyos ito sa atin. Amen? Malapit ng Pasko. Sa 25 po ay meron tayong Christmas party. Huwag po kayong makalimot na makarating dito. Alas 9 po at meron tayong Christmas party, mga kapatid, with the Word of God. At sabi po dito, gift of God. Alam mo, ang Diyos nagkakaloob, walang bayad. Amen? Kaya, tanggap tayo ng regalo, God willing, ay walang bayad po yun. Hindi natin binabayaran. Not of works, lest any man should boast. Kaya maraming mga taong reliyoso, no? Dahil akala nila sa trabaho nila, maging reliyoso sila. Araw-araw sa church, makikita, may mga damit pa. At akala nila, righteous sila. At sa tingin ng Diyos, hindi po. Sapagkat wala pong na-justify sa sarili nilang gawa. Not of works, lest any man should boast. In fact, maging mamalaki pa sila. Maging mayabang pa sila. Oh, ako reliyoso ko masyado kaya ako malapit sa Diyos. No! It is given by God. It's a gift of God. Tanggapin mo na lang kung ginawa ni Kristo doon sa krus na Calvario. Amen! Hallelujah! Not of works. Hallelujah! So we receive it by faith. Lord, thank you, Lord, that you died for me and that your death, Lord, is for my salvation. Hallelujah. That's what people in the New Testament believe Jesus. In verse 10, for we are His workmanship. We are the workmanship of God created in Christ Jesus for good works. Tayo po ay gumagawa ng mabuting gawa ngayon because God had given us, God had forgiven us, and we are His workmanship created in Christ Jesus. We don't do that in the name of religion. We don't do anything in the name of person in the world, but we are the workmanship created in Christ Jesus for good work. Kung gumagawa ka ng mabuti ngayon, mabuting gawa because you are a child of God. Amen? Which God prepared beforehand that we should walk in them. Inihanda ka ng Diyos, tayo lahat, upang tayo po ay lumakad sa mga bagay na ito. Mga mabuting gawa na inihanda ng Diyos sa atin. Amen? Kaya walang ipagmamalaki ang tao. Nagagawa ko, religious ako, nakapagbigay na naman ako. Hindi po, hindi tayo naliligtas doon. Naliligtas tayo sa ginawa ni Lord doon sa krus ng Calvary. Amen? Hallelujah! It is all because we are brought near
by the blood, by His blood, the blood of Jesus, without which there is no redemption. Pag wala pong dugo ni Kristo na nabubo doon sa krus ng Kalbaryo, wala po tayong kaligtasan, mga kapatid. Hallelujah. As verses 11 to 13 in Ephesians 2 pa rin, tuloy po natin sa verses 11 to 13, it says, "Therefore, remember that you, once Gentiles in the flesh," tayo po yung mga hintil, hindi tayo mga pinili ng Diyos in the past, like the Hebrew people or the Israelites, or the people living in Israel, who are called uncircumcision by what is called the circumcision made in the flesh by hand. When God called Abraham, lahat po sila ay circumcised, mga anak nila na lalaki. It's a sign of the covenant of God. So, until now, maybe not in the flesh, but our hearts are being circumcised, renewed. Amen? Hallelujah. And having no hope and without God in the world. In the past, wala tayong pag-asa. Mga Hudyo lamang ang mayroong pag-asa. Ngunit sila ay tumalikod sa pangako ng Diyos. Kaya binigay po sa mga hintil, tayong mga hintil na labas po sa Israel, ay binigyan ng Diyos ng pag-asa. Without hope and without God in the world. But because of Jesus' death on the cross, for you and for me, we have been redeemed. And sabi pa, verse 13, ano pa? Sabi doon, but now, ngayon kay Kristo tayo. Sino kay Kristo ngayon? Sino tumanggap kay Jesus? Yes, but now in Christ, you, Jesus, you have once were far off. Malayo tayo, have been brought near by the blood of Christ. Tayo po ay nilapit dahil lamang sa dugo ni Kristo na tumigis doon sa krus ng Kalbaryo, brothers and sisters. That's why we have been justified through faith. Pinawalang sala tayo sa pamamagitan nating panampalataya and been reconciled. Pinanumbalik tayo sa Diyos that resulted to having peace with God. Ngayon po, dahil sa tinanggap natin si Jesus, ay meron tayong kapayapaan. Ano man maabot mo, ano man ang iyong kalagayan, sitwasyon sa buhay, mga kapatid, tayo po ay binigyan ng Diyos ng kapayapaan. Romans chapter 5, verse 1. Sabi po dito, therefore, having been justified by faith, pinawalang sala tayo sa pamamagitan ng panampalataya ulit. Pagtiwala mo sa Diyos. Amen. Ito po ay faith. Trusting the Lord. Kung ano po ang ginawa ng Lord doon sa krus ng Kalbaryo, magtiwala ka lang sa Kanya. And we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Ang kapayapaan po ay matatagpuan lamang sa pamagitan ng ating pagkipag-isa kay Kristo Jesus. Without Jesus Christ in our lives, even though how religious you are, how faithful in your church, locally, or even in denomination, but we only have that peace of God through our Lord Jesus Christ. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. That we only receive and having peace because of Christ's death at the cross. Amen. Dahil po doon sa krus, na binigyan ni Lord ang kanyang buhay, tayo po, yung tinanggap natin si Jesus, mayroon tayong kapayapaan sa Panginoon. Ephesians chapter 2, verses 14 to 18. Why? Because Jesus is our peace. Pag wala si Kristo sa buhay mo, kahit na ano ang iyong kalagayan, maraming mga tao mayayaman, pero walang kapayapaan, hindi yan magbigay ng kapayapaan sa tao. It's only Jesus Christ. Because Christ is our peace. Verse 14, for He Himself is our peace. Amen? Si Lord ang ating kapayapaan, who has made both one and has broken down the middle wall of separation. Ngayon, dati ay binigay lang ito kapayapaan para sa mga Hudyo na tumanggap, kumikilala sa Kanya. Now, God has abolished in His flesh the enmity, yung pagitan, nagpamamagitan sa atin at mga Hudyo. Kasi wala tayong pakialam sa kanila dati. Wala tayong relasyon sa Diyos. And without God, it's safe. Because they are chosen people of God. But it says here, brothers and sisters,
having abolished in His flesh the enmity, yung kalaban, that is the law of commandments contained in ordinances. Amen. So as to create in Himself one human from the two, thus making peace. Ayun, kasama na po tayo, spiritual Israelites tayo po, na bagamat hindi tayo Israel, hindi tayo Hudyo. Nakita na ba kami ng Hudyo? Mga mukhang Amerikano din, ang mga gwapo, mga ganda. Si Mary, si Pedro, si John, mga disciples nila, mga Hudyo yun, mga kapatid. Ngunit nagtiwala sila kay Jesus. Hindi lahat. Hanggang ngayon, as a nation, hindi sila naniniwala. Amen? Doon ako nakakita ng mga taong tinawag ng Panginoon. And God had opened door for me and paved the way for me to visit Israel. At nakikita kung paano sila namubuhay. Amen? At sila po ay matatag. Sa kabila ng mga kalaban, mga digmaan sa palibot nila, hindi sila natatakot. Why? Bakit? Hindi sila natatakot. Alam nila, kasama nila ang Diyos. Pag alam mo, kasama mo ang Diyos, ano man ang mga pagsubok, ano man ang mga dumarating sa buhay mo na parang hindi mo na kaya, makakayanan mo dahil si Lord ay kasama mo. Hallelujah! I can do all things through Christ that strengthens me. It says in Philippians 4:13. Yun po. At patuloy po tayo dito sa kapayapaan na binigay ng Diyos sa atin. Verse 16 kanina. Verse 16 sa Ephesians chapter 2, verse 16. And that He might reconcile both to God in one body through the cross. It's only through the cross. Wala nang tinatangi ang Diyos ngayon. Hudyo ka man, Hintil ka man, Amerikano ka man, basta't nanampalataya ka sa Panginoon na Siya'y tumubos sa iyo doon sa krus ng Kalbaryo, thereby putting to death the enmity. Wala nang namamagitan, wala nang kalaban na tanggapin tayo ni Lord. And verse 17, and He came and preached peace to you who are afar off. Tayo ay malayo dati. Sa pinili ng Diyos. And to those who were near, sila ay mas malapit kasi sa Diyos. Pinili nga sila Pero ngayon, sa pamagitan ni Jesus, ay pinili ka rin. Pinili ka rin. Pinili tayo lahat dahil sa ating panampalataya kay Jesus Christ. Amen? Hallelujah. Verse 18, for through Him, we both have access by one Spirit to the Father. Amen. We have the same Father. That's why we cry, Abba, Father, to the God of Israel. Hallelujah. That's why there is no respecter of any person now. When you believe Jesus Christ, you become children of God. And because we are children of God, we are heirs. Nagkapagmana tayo kung anumang bagay na kay Kristo na binigay sa Kanya, kapag siya po ay creator din. From the beginning, He created the world, but until He died on the cross, He gave His life. And everything, lahat po ay binigay kay Kristo. Amen? Lahat po, even judgment ay binigay kay Lord. Kaya pag wala ka pa kay Lord, tanggapin mo na si Lord. Sapagkat siya lang ang pwedeng mag-judge, pwedeng magbigay sa iyo ng tunay na kapayapaan. Sabi sa John 3:35, John 3:35 says, brothers and sisters, at ito po ako magwawakas, the Father loves the Son. Ang Diyos Ama po ay minahal niya kanyang anak, si Jesus Kristo, na ating Panginoon, and has given all things into His hand. Pag kay Lord ka, wala na condemnation. Amen? All things, and has given all things into His Son. Kay Jesus na tayo, mga kapatid. That's why, in our text, it's sa Titus chapter 2, verse 11 to 13, for the grace of God that brings salvation. Dahil po sa biyaya ng Diyos na nagdala sa atin, ng kaligtasan na ito, appear to all men. Dumating po, kaya kilala po natin lahat hindi lang mga Pilipino, all over the world. Nagsiselebrate sila kay Jesus nung Christmas. Even in Hong Kong, even in other places na hindi po Christian nation, they celebrate Christmas. Why? Because the grace of God
brings salvation, has appeared to all men. Kaya wala nang dahilan ang tao na sabihin, ay, hindi ako naligtas, hindi ako kumilala kay Jesus. Kung mga taong ito, mga Muslim, mga Islam, ay kumikilala kay Lord, kahit na persecuted sila, pinapaalis sila sa bahay nila, wala na silang pamilya. But the real faith that they put their trust in God ay nakaya nila. Kaya natin yung mga kapatid. Ano man persecution sa darating sa buhay mo dahil kasama ka ni Lord. At sabi po doon, verse 12, Titus 2, verse 12, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly. Tayo mabuhay na mayroong katatagan, righteously, na matuwid and godly in the present age. Why? Because Jesus is in us. That's why in verse 13, as we finish this sharing, looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ. Naghintay po tayo sa pagbabalik ng Panginoon na dakilang pag-asa na yan. Blessed hope. Kaya nga blessed hope dakilang pag-asa. Wala nang pag-asa ang tao dito. Mayayaman ka o kayo ay magkaroon ng masaganang buhay, ng mahabang buhay. Sabi nga ng kaibigan ko po, kasama kami sa Saban, pupunta kami doon, sabi, pag 60 ka na, parang regalo na lang ng Diyos sa iyo ang buhay mo. 60, sabi niya. Christian ka na. 60, 70, regalo na lang ng Diyos yun sa iyo. Pero you know, kung tayo po ay kay Lord, pwedeng habain ni Lord ang buhay natin. 100 plus, pwede yan. Maglingkod tayo sa Panginoon. Amen? While we are awaiting for the coming of our great God and Savior, Jesus Christ. Amen! Hallelujah! Jesus is our great God and Savior. While walking in the light and walking by faith, awaiting for His return. We have to walk in the light, and we are being cleansed every day, and we have to walk by faith as well, not by sight. Huwag kayong tumingin sa mga bagay na sa iyong paligid, kawalan, mga problema, yan lahat ay natural yan sa mundo. Ngunit pag tumingin tayo kay Jesus, looking into Jesus, the author and the finisher of our faith. Amen? Hallelujah. Because we have hope. Hallelujah. Sabi ni Lord, I will come again. And if I will come again, where I am, there you will be also. That's why verse 13, looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Father, we just thank you once again for your word today. Lord, that you have given us because of that grace that you have showered upon us. Lord, we can wait. We can be stable. We can be confident, Lord, knowing that you will never leave us or forsake us. While we walk in this world by faith, and as we walk in the light, Jesus, as you are in the light, those who believe in you will not walk in darkness. Lord, help us to walk always in the light, not in darkness, not our own ideas, not our own righteousness, but in you. We put our hope, Lord God. Today, once again, remind us, Lord God, that you are coming back. Hallelujah. We don't know the hour, the day, the year, but at least, Lord God, we have committed our lives to you and be ready for your coming and your return. To you all the glory. In Jesus' name. Amen. Amen. God bless.